Alam mo bang muntik na magpakamatay si James nang dahil sa'yo? Ba't galit ka? Kasalanan ko ba kung mahina ang loob ng lalaking yun? Anong gusto mo, matuwa pa ako? Hindi ko naman sinabi na matuwa ka. Pero bakit parang akong sinisisi mo sa muntik na niyang pagpapakamatay? Dahil ikaw naman talagang dahilan kung bakit niya naisip na magpakamatay. Ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin yon. Mabuti na lang pinasok siya ng boardmate niya, kaya hindi natuloy yung balak niya. Hindi naman pala siya natuluyan eh. Yan lang bang sasabihin mo, ha? Pinaglaruan mong damdamin ng tao. Pinaasa mo at pagkatapos mong paglaruan, saka mo iniwan na parang basahan. Ay, sige na. Kasalanan ko na lahat. Ano, masaya ka na, ha? Inaamin ko, kasalanan ko na lahat. Ay, iba ka talagang mag-isip. Sana lang hindi ka makarma. Hindi ako kakarmahin dahil wala akong ginawang masama. Sige lang, ipagpatuloy mo lang yung ugali mong yan. Darating ang araw, matatauhan ka rin. Nasundan ko na lang ng tingin si Kuya Morris habang nakataas ang dalawang kamay. Na tila sumusuko na sa pakikipagtalo sa akin. Pinsan ko si Kuya Morris at close kaming dalawa. Si James na binabanggit niya ay dati kong boyfriend. 1 buwan na lang ikakasal na kami. Pero bigla ko umatras nang walang binibigay na malalim na dahilan. 1 taon din kami naging magkarelasyon bago ako pumayag sa alok niyang kasal. Nagagalit si Kuya Morris dahil umpisa pa lang. Sinabihan na niya ako kung hindi ko naman seseryosohin si James. Mabuti pang wag ko na siyang isama sa mga lalaking pinaglaruan ko. Hindi ko lang ipinapakita. Pero apektado rin ako sa ginawa ni James. Nagpalipas muna ako ng ilang araw bago muling kinausap si Kuya Morris. Hindi kasi ako sanay na nagagalit siya sa akin ng ganun. Kuya, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko eh. Pinagtataguan mo rin ako at iniiwasan na para bang may sakit akong nakakahawa. Marami lang akong ginagawa. Alam mo naman na ako nag-aasikaso ng tindahan namin ng Barong Tagalog. Alam ko, hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin dahil sa nangyari sa amin ni James. 3 buwan na yung nakakalipas. Hindi ka pa rin ba makamove on sa nangyari? Ano ba ang pinakain sa'yo ng James na yon? Bakit mas ikaw ang apektado? Ang ikinakagalit ko yung wala kang pakundangang manakit ng damdamin ng mga nakakarelasyon mo. Ano bang akala mo, hindi sila marunong masaktan? Hindi naman sa ganon, Kuya Morris. Kaya nga umurong na ako sa kasal namin, kaysa naman sa umasa siya. Ano pa nga ba magagawa ko yung nangyari ng iskandalo? Sana lang ay matanggap niya na agad ang nangyari sa inyo. Alam kong makakalimutan rin niya ako balang araw. Marami namang babae dyan na pwede niyang pakasalan eh. Sadyang hindi talaga kami ang nakalaan para sa isa't isa. Di sana sinabi mo agad sa kanya yan. Hindi naman siya mahirap kausap eh. Bakit kasi kailangan pa natin balikan ang nakaraan? Tapos na yon. Ano, habang buhay ka lang magagalit sa akin? Gusto ko lang itigil mo ng paglalaro sa damdamin ng mga nagiging karelasyon mo. Hindi ka na bata. 28 anyos ka na, pero kung umasta ka para ka pa ring teenager. Ay, okay sige, aalis na ako. Mukhang mainit kasi ang ulo mo. Ikumusta mo lang ako kay Ate Vilma at sa anak ninyo. Evelyn, wag mo masamain ang sinasabi ko sa'yo. Para din to sa kapakanan mo. Alam ko naman yon, Kuya Morris. Tama naman ang sinasabi niyong lahat noon pa. Nasa akin ang problema. Alam mo naman pala eh. Bakit hindi mo baguhin yung ugali mo? Pinipilit ko naman eh. Kaya lang ganito na ako eh. Sinasabi ko sa iyo hanggat hindi ka nagbabago, hindi mo mararanasan ang tunay na kaligayahan na hinahanap mo. Mabigat ang mga pako nang ihakbang ko yun paalis. Nitong mga huling araw kasi wala akong mahagilap sa mga kaibigan ko. Kaya naman naisipan kong dalawin na lang si Kuya Morris. Akala ko hindi na siya galit. Pero nagkamali ako. Lalo lang tuloy na dagdagan ng bigat sa dibdib ko sa malamig niyang pakikitungo sa akin.
Umuwi na lang ako ng bahay at natulog. Paggising ko, hinihingal ako at kinakapos ng paghinga. Hinahagod ko pa ang dibdib ko. Bumangon na lang ako sa kama at nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ilang araw at gabi na kasi akong binabagabag ng isang panaginip. Naisip ko baka kailangan ko ng bakasyon. Aalis ka? San mo naman balak pumunta? Mahilig naman ako sa dagat, kaya baka doon ako magbakasyon. Sabi nga pala ng inay mo, hindi maganda ang lagay ng kantinyo. Bakit ba imbis na tulungan mo ang inay at kapatid mo ay mas uunahin mo pa talagang bakasyon? Kaya na nila yon. Wala naman ako may tutulong eh. Paano ang alam mo lang gumastos? Hindi ka ba nahihiya sa mga bata mong kapatid? Sila pang tumutulong sa nanay nyo. Ay, huwag mo sanang kakalimutan kuya. Pinsan lang kita, hindi ama. Huwag mo rin sanang kakalimutan na ako ang tumatayong ama sa mga kapatid mo at tumutulong sa pamilya mo mula nang mamatay ang itay nyo. Sinusumbatan mo na ba ang mga nagawa niyong tulong sa amin? Hindi yun panunumbat. Kailanman hindi ko gagawin yan. Pinapaalalahanan lang kita. Wala namang ibang magmamalasakit sa inyo kundi ako at ang pamilya ko. Kahit ano pa ang sabihin mo, itutuloy ko pa rin ang plano ko. Kailangan ko to. Sige, bahala ka. Pairalin mo yung katigasan ng ulo mo. Tsaka ko pag-iisipan kapag nakabalik na ako, kung tutulong ba ako kina mama. Sana pagdating ng araw, hindi ka magsisi sa mga naging desisyon mo sa buhay. Kahit ang mama ko, pinigilan din ako sa plano kong pagbabakasyon. Pero hindi ako nagpapigil. Nung gabing yun, inimpake ko na ang mga dadalhin kong damit. 1 linggo lang ang plano ko. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa naiisip kong gagawin kapag nasa dagat na ako. 4 na oras lang naman ang biyahe papunta sa resort na pupuntahan ko. Off-season naman kaya walang gaanong tao. Marami ding bakanting cottage kaya nakapili ako kung saan ako mamamalagi. Hindi ko akalain na dun ko pala makikilala ang lalaking magpapatibok ng puso ko. Naging mabilis ang pangyayari. Namalayan ko na lang ikakasal na kami. Sabi ng inay mo may balak ka na raw mag-asawa. Ay, si mama talaga. Hindi pa ako hinintay na magsabi. Totoo pala kung ganon. Oo, nakaplano na lahat. Huwag ka mag-alala, imbitado ka. Ikakasal ka na, pero hindi mo man lang ipinapakilala ng formal ang lalaking yun sa pamilya mo? Makikita niyo rin naman sa araw ng kasal ko. Baka naman yung pagpasok mo na naman sa relasyon ay maging problema lang sa pamilya mo. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Sakit ng ulo at problema? Lalagay na nga ako sa tahimik eh. Ang dami mo pa rin sinasabi. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Sa dami ng mga desisyon mo noong nakaraan, lahat mali at palpak. May isa na sanang tumama pero pinakawalan mo pa. Babalikan na naman ba natin si James? Hanggang ngayon ba naman eh, hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Dahil totoong minahal ka niya. At alam ko mapapabuti ka sa kanya. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang yung tao. Nagpaliwanag na ako. Hindi ko alam kung bakit patuloy mo pa akong inuusig sa nangyari kay James. Ayoko na tuwing magkikita tayo eh. Kailangan ko na naman magpaliwanag. Hanggang ngayon kasi wala pa akong balita sa kanya. Dapat nga kahit papano, magpakita ka ng simpatsya sa kanya eh. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Nawala ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit simpatsya, wala na ako nararamdaman sa kanya. Ay, wag na nga natin pag-usapan si James. Nananahimik na rin naman siya. Sana lang maging masaya ka sa buhay na pinili mo. Tsaka, sana magpakatino ka na. Huwag ka mag-alala kuya. Ito ang pinakatama sa lahat ng naging desisyon ko. Nung araw ng kasal ko, puro pamilya lang ang imbitado. Limitado kasi ang budget ni Roy. Nandun rin naman si Kuya Morris. Pero baka sa kanya na ayaw niya sa magiging asawa ko. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, nagpaalam na rin ang buong pamilya ko.
Kinausap din ako ni Kuya Morris. Ngayong may asawa ka na, mag-focus ka na lang sa pamilyang bubuuin mo. Oo kuya, salamat nga pala dumalo ka. Akala ko hindi ka pupunta eh. Pwede ba akong mawala sa pinakamahalagang araw ng paborito kong pinsan? Patawarin mo ako kuya sa mga nagawa kong maling desisyon at sa mga masakit na salitang binitiwan ko. Pangako ko sa'yo, magtitino na ako. Sana nga, totoo na yan. O paano? Mauna na ako. May mahalaga pa akong gagawin. Evelyn, may problema ba? Ba't namumutla ka? Kuya, sa may gate, Ha? Ano meron doon? may nakatayo kasi doon na matandang babae. Nakakatakot ang tingin niya sa akin. Parang nanilisik ang mga mata sa galit. Baka naman napadaan lang yung tao. Akala mo lang sa'yo nakatingin. Hindi kuya. Sigurado ako sa nakita ko. Wala akong nakitang kahit sinong nakatayo doon kanina. Baka nagugutom ka lang kaya kung ano-ano na nakikita mo. Kumain ka kaya? Ay, baka nga kuya. Tsaka, pagod na rin ako. O, ayan ang asawa mo. Tumawag ka lang kung may kailangan ka, ha? Kahit may asawa ka na, lagi pa rin ako nandito. Oo kuya, salamat ulit. Ilang sandali lang nagpaalam na rin si Kuya Morris at Ate Vilma. Kinamayan pa nila ang asawa ko. Dumiretso na rin kami nun sa apartment ni Roy. Hindi na kami pumunta sa ibang lugar para mag-honeymoon. Dahil bago pa lang nun sa trabaho si Roy at kailangan pa namin mag-ipon. Sa unang mga buwan, maayos naman ang pagsasama namin mag-asawa. Lahat naman ng kailangan sa bahay na bibigay niya. Hindi lang talaga maiwasang magkulang. Dahil nagbibigay pa siya sa pamilya niya. Siya kasi ang panganay. At mga nag-aaral pa ang 3 nakababata niyang kapatid. Nagsabi ako sa kanya noon na magtatrabaho ako. Hindi siya pumayag. Humingi na lang daw ako ng pera sa pamilya ko. Wala pang 1 taon kami nagsasama. Lumabas na ang tunay na ugali niya. Nahihiya na ako sa pamilya ko. Lagi na lang akong humihingi sa kanila. Lalo namang nakakahiya kung hindi ako magbibigay sa pamilya ko. Alam mo naman na wala silang ibang aasahan kundi ako. Hindi ka pa naman pala handang iwan ang responsibilidad mo sa pamilya mo eh. Bakit niyaya mo na agad ako magpakasal? Kasi nga akala ko matutulungan mo ako. Lalo lang palang bibigit ang pasanin ko. Sinabi ko naman sa'yo, magtatrabaho ako, di ba? Ayaw mo naman nun. Kaya nga ako nag-asawa para mayroong mag-aasikaso sa akin. Tapos magtatrabaho ka naman. Ang labo mo talaga. Ayaw mo ako magtrabaho pero nabibigatan ka na sa responsibilidad mo. Ikaw tong malabo o nagtatanga-tangahan ka lang? Linawin mo kasi kung ano ang inaasahan mo sa pagsasama natin. Sabi mo kasi may kayang pinsan mo dahil may pwesto sila sa Divisoria. Tapos kayo may kantin. Akala ko sa mga kwento mo may kaya talaga kayo. Hindi naman pala. Ay, ibig mong sabihin, kaya mo ako pinakasalan dahil akala mo mayaman ako? Ganon? Mas malala ka pa pala sa akin eh. Alam mo ang sitwasyon ko. Nag-aaral pa ang mga kapatid ko. Parehong walang trabaho mga magulang ko. Akala ko pa naman mapapaaluan mo ang buhay namin. Di lumabas na ng pagiging oportunista mo. Ano, nagsisisi ka na ba na nagpakasal tayo, ha? Wala akong sinasabi na nagsisisi na ako. Mahal naman talaga kita eh. Hindi lang ganito kasi ang inaasahan ko. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Imbis na magtulungan kayong magpamilya para umahon kayo sa kahirapan, naghanap ka pa talaga ng ibang taong masasandalan. Wala namang masama sa gusto kong mangyari na hati tayo sa gastusin dito sa bahay. Para kahit paano makatulong pa rin ako sa pamilya ko. Saan mo naman ako pakukuhanin ng panggastos dito sa bahay? Sa kantin ng pamilya ko, ha? Oh, bakit? Pag-aari mo din yun, di ba? Wala akong ambag doon, kaya hindi makapalamukha ko para humingi ng kaparte ko. Ano mangyayari sa atin? Maghahanap ako ng trabaho, pero wag na wag kang aasa na pwedeng makihati sa pera ko ang pamilya mo. Bakit pa kasi magpapakahirap ka sa trabaho kung pwede ka naman kasing humingi na lang? Maaasikaso mo pa ako dito sa bahay. Ewan ko sa'yo, humanap ka ng ibang kausap. Yung kayang intindihin ng mga baluktot mong katwiran.
Evelyn! Evelyn, bumalik ka nga rito! Nag-uusap pa tayo! Evelyn! Sa natuklasan kong pagkatao ni Roy, parang gusto kong iumpog ang ulo ko sa pader. Dahil sa katangahan ko, nagtataka ako kung bakit hindi ko man lang nakita ang tunay nitong kulay nung una pa lang. O baka sadyang nabulag ako sa taglay nitong karisma. Akala ko ito na ang lalaking hinahanap ko. Nang sumunod na araw, napilitan na akong maghanap ng mapapasukan trabaho. Humingi na ako ng tulong sa mga kakilala ko. Pero iisa lang ang sagot nila. Titingnan pa raw nila kung may magagawa silang tulong para sa akin. Saan ka galing? Kanina pa ako naghihintay rito eh. Naghanap ako ng trabaho. May nahanap ka naman ba? Wala eh. Sadya yatang inaalat ako ngayon. Eh kung lumalapit ka na kasi sa pamilya mo, edi sana hindi ka na naghihirap ng ganyan. Kung wala kang kahihiyan, pues ako meron no. Huwag mo akong itulad sa'yo. Ano ba kasing inaayaw mo sa sinasabi ko sa'yo, ha? Yang mismong pag-uugali mo ang inaayawan ko sa'yo. Hindi ko alam na ganyan ka pala mag-isip. Nagiging practical lang ako. Kesa naman sa ibang tao tayo lumapit, eh di sa pamilya mo na. Ganun na rin yun. Hindi ako nag-asawa para magpakargo sa kanila. Kaya tumigil ka na sa kakautos mo sa akin sa dapat kong gawin. Dahil sa pagmamatigas ko na wag sundin ang gusto ni Roy, madalas kaming mag-away. Minsan habang mag-isa ako sa bahay, sumasagi sa akin ang nakaraan. Yung bang wala akong ibang iniisip kundi ang sarili ko lang. Yung mga naging karelasyon ko na halos gawin akong reyna. Lahat ng gusto ko ibinibigay nila. Pero lahat sila tinalikuran ko pagkatapos kong paglaruan ang mga puso nila. Bigla ko naalala si James. Huling pagkikita namin nang puntahan niya ako. At lumuhod para hindi ko siya iwan. Pero pinahiya ko pa siya sa harap ng maraming tao. Sariwa pa sa akin ang nakakaawa niyang itsura noon. Ni hindi siya nahiya na humagulgol sa harapan ko. Kumusta na kaya siya? Napatawad na kaya niya ako sa ginawa kong pagtalikod sa kanya? Ano kayang magiging buhay ko kung hindi kita tinalikuran noon? Ito na nga kaya ang karma ko? Napapabuntong hininga na lang ako habang nakatingin sa kawalan. Hindi sinasadyang napasulyap ako sa bukas na bintana. Nanliit bigla ang mga mata ko habang inaaninag ang tila figura doon ng tao. Tumayo ako para sana tingnan ang naaaninag ko. Nang bigla akong napatili ng malakas. Yung matanda kasing nakita ko noon ang siyang nasa labas ng bintana. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na maalala. Nagdilim na kasi ang lahat sa akin. Nagising ako tila merong humahaplos sa buhok ko. Unti-unti ako nagmulat ng mga mata. Bigla akong napayakap kay Roy nang siya ang nagisnan ko. Hindi ko na noon napigilan na mapaiyak. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit naabutan kitang walang malay sa sahig? Kanina kasi may nakita akong matandang babae na nasa labas ng bahay. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Para bang galit na galit sa akin. Tapos, parang meron siyang binubulong sa hangin. Wala naman ako naabutan na tao sa labas kanina. Baka naman guni-guni mo lamang yun. Sigurado ako sa nakita ko. Siya din yung matandang babae na nakita ko nung araw ng kasal natin. Nitong mga huling araw, di ba, lagi mo sinasabi na masakit ang ulo mo at nahihilo ka? Magpatingin ka kaya. Baka kasi sintomas na yan, nabuntis ka. Ha? Pwede kaya yun? Bakit gulat na gulat ka? Mag-asawa tayo. Natural na magkaanak na tayo. Tamang-tama bukas wala akong pasok sa trabaho. Sasamahan kita sa malapit na klinik dito. O sige, mabuti na nga rin siguro. Halo ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Pero mas matimbang pa rin ang sayang malaman na maaaring ang buntis ako. Nung gabing yun mas naging maasikaso at malambing si Roy sa akin. Naninibago man sa ikinikilos niya. Naisip ko na baka masaya lang siya dahil maaaring buntis ako. Kinabukasan si Roy na rin na nagluto ng almusal namin. Ang bigat kasi ng pakiramdam ko. Nang magtungo naman ako sa kusina, naamoy ko ang bawang sa sinasangag niya.
Hindi ko na napigilan na mapatakbo sa banyo. Halos manlata ako nang lumabas ako. Nakumpirma naman namin na buntis nga ako na magpa-check up kami. Hindi maitago ni Roy ang saya niya. Nagyaya pa nga na sa labas na lang kami kumain. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Huwag ka masyadong kumilos sa bahay kapag wala ako, ha? Oo naman, iingatan ko ang sarili ko. Lalo't ito ang una nating anak. Nasabihin na ba natin sa pamilya mo? Ako na lang ang magsasabi kapag dumalaw ako sa kanila. Siguro, huwag mo na rin ituloy yung paghahanap mo ng trabaho. Baka makasama lang sa kalagayan mo eh. Paano tayo makakaipon sa panganganak ko kung hindi ako magtatrabaho? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Puro kasi pride ang pinapairal mo. Imbis na humingi ka ng tulong sa pamilya mo. Ikaw naman, imbis na mag-isip ng paraan kung paano ako makakarao sa panganganak ko, pamilya ko na naman ang isasangkalan mo. Tayo ang bumuo sa pamilya natin. Pero gusto mo sumanggal tayo sa pamilya ko? Kaya nga sinasabi ko to sa iyo eh. Dahil wala akong magagawang paraan. At least ikaw, meron kang siguradong pagkukunan. Wala nga akong parte doon. Si mama at mga kapatid ko nagpatayo ng kantin na yon, hindi ako. Naiintindihan mo ba ha? Paano yan? Magastos ang pagbubuntis. Lalo kapag nanganak ka. Paano ang pamilya ko? Alangan naman pabayaan ko na lang sila. Hindi ko naman sinabing pabayaan mo ang pamilya mo. Maghahanap sabi ako ng trabaho. Maliwanag ba? Bahala ka. Mas gusto mo kasing mahirapan eh. Para ka naman kasing sirang plaka eh. Hindi nga tayo hihingi ng pinansyal na suporta sa kanila. Huwag mo nang ulit-ulitin baka yan pang ika-stress ko. Oo na, bahala ka na nga. Huwag mo kong aasahan na meron akong ibibigay na pampacheck up mo. Kahit nahihirapan, itinuloy ko pa rin ang paghahanap ng trabaho. Ngunit sadya yatang hindi ako swerteng magbuntis. Wala kasi akong mahanap na trabaho. Dagdag pa sa iniisip ko ang inaasal ni Roy. Kung nung una masaya siya dahil magkakaanak na kami, ngayon palagi siyang aburido. Ano ba yan? Ang laki ng ref natin. Puro tubig lang naman ang laman. Paano malalagyan yan? Hindi ka naman nagbibigay pa ng perang pang grocery. Inuna ko muna yung tuition fee ng kapatid ko eh. Wala naman sanang masamang tumulong sa pamilya. Pero sana, ngayong magkakaanak na tayo, sana naman kami na yung prioridad mo. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Ayaw mo pang lumapit sa pamilya mo. Pag-uusapan na naman ba natin yan, ha? Paulit-ulit na lang ba? Kung ayaw mo magsabi, ako na lang lalapit sa kanila. Saan ka ba kumukuha ng kapal na mukha, ha? Nasaan na lang ang pride natin nun? Ayokong sabihin nila na hindi pa pala tayo handang magpamilya. Bakit pa tayo nagpakasal agad? Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi naman natin makakain ng pride na sinasabi mo eh. Ikaw yon dahil wala ka namang kahihiyan. Gusto ko na tuloy magsisi na ikaw ang pinakasalan ko. Ako din. Dahil akala ko swerte ako sa'yo. Yung pala kamalasan lang ang dala mo sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin na maalas ako. Bago ka pa dumating, masaya at magaan ang takbo ng buhay ko. Ikaw ang pabigat. Kayo ng pamilya mo. Akala ko noon hanggang salita lang yun ni Roy. Nagulat na lang ako nang tawagan ako ng kapatid ko. Galing daw doon ang asawa ko. At pinapunta ko raw para kunin ang parte ko sa kantin. Agad naman ako nagpaliwanag na hindi ko inutusan si Roy. Nahihimigan ko kasi na tila galit ito. Sa nalaman biglang kumirot ang puson ko. Nahihirapan din ako huminga. Pagtungo ko napasigaw na lamang ako. Nang makita ko ang tumutulong dugo sa binti ko. Isang kapitbahay ang nagsugod sa akin sa ospital. Pagdating ni Roy wala akong tigil sa pag-iyak. Hindi na kasi nagawang isalba ng doktor ang anak namin. Tahan na. Makakasama sa'yo lalo ang pag-iyak mo. Ganito pala kasakit ang mawala ng anak. Masakit talaga. Alam ko naman yun. Ang mahalaga naman pwede pa tayo magkaroon ng anak. Madali lang sabihin yan dahil wala ka sa lugar ko. Anak ko rin yan. Kaya masakit din sa akin. Kasalanan mo kung bakit ako nakunan. Bakit ko naging kasalanan? Sumama ang loob ko dahil sa ginawa mong pagpunta sa bahay ni na mama.
Bakit kailangan mo yung gawin, ha? Talaga bang wala kang kahihiyan? Wala naman akong nakita sa pagpunta ko ron eh. Bumiyahe pa ako ng ilang oras. Kaya anong ikinakagalit nila? Kahit kailan talaga. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo man lang ako isipin kung anong sasabihin nila sa akin. Natigil lang ang pag-uusap namin nang dumating ang pamilya ko. At si Kuya Morris. Hindi naman makatingin si Roy sa kanila at lumabas muna ng silid. Sinundan naman siya ni Kuya Morris at tinanong ko ano nangyari at bakit ako nakunan. Masyado rin kasi siya nag-iisip sa sitwasyon namin eh. Sabi ko nga sa kanya, huwag masyado mag-alala. Baka karaos din naman kami. Ibig mo bang sabihin, hirap kayo ngayon? Oo, ganun na nga. Di ba maganda naman ang trabaho mo? 2 lang naman kayo. Bakit? Parang kinakapos pa rin kayo. Kasi tumutulong pa ako sa pamilya ko eh. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan dahil lang sa nag-asawa na ako. Hindi ako tutol sa pagtulong sa pamilya. Kasi kahit ako, tumutulong pa rin ako sa mga magulang ko. Pero prioridad ko pa rin ang binuo kong pamilya, syempre. Sana ganun ka rin. Oo naman. Si Evelyn naman talaga ang una sa akin eh. Mabuti naman kung ganun. Kuya Morris, nakakahiyaman sabihin sa'yo pero wala kasi akong pera pambayad dito sa ospital eh. Medyo kapos kasi kami ngayon. Sige, ako nang bahala sa bayarin dito sa ospital. Pero sana, wag mo nang uulitin na puntahan ng pamilya ni Evelyn at humingi ng pera, ha? Sinabi nila sa akin kaya ako nalaman. Nagsumbong na pala sila sa'yo. Pamilya kami. Natural na sasabihin nila yun sa akin. Wala naman akong napala sa pagpunta ko sa kanila eh. Wag mo na lang sanang uulitin ang ginawa mo. Baka imbis na mapalapit ka sa pamilya ni Evelyn, lumayo ang loob nila sa'yo. Inaalala ko lang naman kasi si Evelyn eh. Masyado kasing mapride ang pinsan mo. Kaya ako na lang gumagawa ng paraan. Ang nagpundar noon ay ang inay at mga kapatid niya. Kaya hindi humihingi si Evelyn ng pera sa kanila. Sana naman, malinaw na sa'yo yan. Oo kuya, malinaw na sa akin ngayon. Si Kuya Morris na nagbayad sa ospital. Siya na rin ang naghatid sa amin sa bahay. Gusto pa nga ng mama ko na magpaiwan para maalagaan pa ako. Pero sinabi kong ayos lang ako at sumama na sa 2 kong kapatid na umuwi sa amin. Gusto ko rin naman na maalagaan ako ni mama, katulad ng mga bata kami. Pero ayoko kasing makita niya ang totoo kong kalagayan. Pinagsisilbihan naman ako ni Roy kapag nasa bahay ito. Pero madalas na iiwan ako mag-isa. Hindi ko inaasahan na isang araw, dadalawin ako ni Kuya Morris. Kuya Morris, mabuti dinalaw mo ko. Kailan ka pa naging iyakin, ha? Ewan ko ba, mula nung nawala ang anak namin ni Roy, naging mababaw na ang mga luha ko. Pasensya na, nakalimutan kong nagluluksa ka pa nga pala. Wala yon. Mabuti pa bang upo ka muna dyan. Ikukuha kita ng maiinom. Ang dami mo namang dala. Dinamihan ko talaga para sa inyo. Oo nga pala, may nabanggit sa akin ang inay mo. Kinausap daw ulit sila ng asawa mo. Samantalang pinaliwanagan ko na siya nung nasa ospital ka. Huwag niyo nilang pansinin ang sinabi ng asawa ko. Hindi ko kasi talaga maiwasan na mag-alala. Uminom ka muna. Pasensya na, medyo matabang. Naubusan na kami ng asukal eh. Ayos lang. Kaya nga ng sinabi ko, hindi ko maiwasan na mag-alala sa'yo. Ano ba talagang tunay na kalagayan mo dito? Bakit kailangang makialam ni Roy sa kantin ninyo? Akala niya kasi may parte ako sa kantin ni na mama. Kesyo nasa loob yun ng isang golf course. Akala niya malaki ang kita. Wala naman akong ambag doon, kundi mga kapatid ko lang. Hindi pa man kayo nagsasama ng matagal, ipinapakita niya na agad ang tunay niyang ugali. Kaya nga kahit nahihirapan na ako sa sitwasyon namin, hindi ako lumalapit sa inyo. Hindi ko naman akalain na siya mismo ang makikipag-usap kay mama. Sa totoo lang noon pa, mabigat na ang dugo ko sa kanya eh. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit eh.
Pero naisip ko lang, baka dahil kay James, siya kasi talagang gusto ko na makatuluyan mo eh. Huwag na lang natin pag-usapan si James. Matagal nang tapos ang sa amin. Wala ngang alam si Roy tungkol sa kanya. Kung ano man ang tulong na kailangan mo, magsabi ka lang ha. Huwag ka mahihiya sa akin. Kailangan ko kuya ng trabaho. Pwede mo ba akong matulungan? Tamang-tama, umalis ang tindera namin sa tindahan. Baka gusto mong pumalit muna sa kanya. Oo naman. Kung alam mo lang na ang dami ko nang inaplayan na trabaho. Wala talagang tumatanggap sa akin noon. Hindi naman yata totoo yung sinasabi nila na swerte daw ang buntis. Sinuwerte ka na ngayon, may trabaho ka na eh. Pwede ka na bang mag-umpisa sa Lunes? Oo naman. Ayaw ko na talaga magmukmuk dito sa bahay. Masyado ko lang iisipin yung nangyaring pagkawala ng anak ko. Salamat kuya sa binigay mong pagkakataon. Alam mo namang kahit matigas ang ulo mo, hindi kita kayang tiisin. Pangako, hindi ko sasayangin ang ibinigay mong pagkakataon sa akin. Hindi na rin nagtagal si Kuya Morris sa bahay. Kailangan pa raw niya kasing sunduin ng kanyang mag-ina. Hindi ko maiwasang mapangiti na makita ang mga dala ni Kuya. Isang buwan din namin yung supply na pagkain. Lahat ng mga dala niya ay mga paborito ko. Malapit na akong matapos sa pag-aayos nang dumating si Roy. Uy! Saan galing ang mga yan? Ang dami ah! Galing dito si Kuya Morris. Siya ang nagdala niyan kanina. Talaga? Ang bait naman pala ng pinsan mong yun. Akala ko suplado eh. Sa lahat ng pinsan ko, sa kanya ako malapit. Higit pa sa kapatid ang turing niya sa amin. Palibhasa kasi, nag-iisang anak lang siya. Tiyak na matutuwa nito ang mga magulang at kapatid ko. Hindi pa sila nakakatim ng ganito mga dilate. Ha? Teka, huwag mong sabihin na ipamimigay mo yan. Wala naman siguro masama kung babahagyan na natin ang pamilya ko, di ba? Pero Roy, halos sa kanila na nga lahat na pupunta sa sahod mo eh. Tapos bibigyan pa natin sila nito? Damot mo naman. Para ito lang pinagdadamot mo. Hindi naman natin kaya ubusin yan eh. Hindi naman kailangan ubusin agad. Matagal din natin ito makukonsumo. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam na ganyan ka pala karamot. Karapatan ko magdamot dahil hindi naman to galing sa'yo. Akala ko ba pamilya na rin ang turing mo sa pamilya ko? Eh ba't ngayon pinagdadamutan mo? Dahil sa kanila kaya tinitipid mo ko. Hindi kita tinitipid. Yun lang talaga ang budget ko dito sa bahay. Kaya ba ginugulo mo na naman sina mama? Bakit ba hindi ka masabihan ha? Tumigil ka na sa pagpunta mo doon. Ayaw mo kasing kumilos eh. Tapos nagre-reklamo ka na kulang ang budget dito sa bahay. Nakikiusap ako sa'yo na tigilan mo na sila. Kung ayaw mong hiwalayan kita. Huwag mo akong takutin ha. Walang mawawala sa akin. May gusto pa sana akong sabihin pero mabilis na akong tinalikuran ni Roy. Hindi rin niya ako iniimik nung naghahapunan kami. Para siyang umaastang bata sa lagay na yun. Hindi ko tuloy masabi sa kanya na mag-uumpisa na ako ng trabaho sa Lunes. Para lang matapos ang tampuhan namin. Pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari. Hinayaan ko nang bigyan niya ang pamilya niya ng mga dala ni Kuya Morris. Kinabukasan maaga pa lang pinapunta na niya ang kapatid na lalaki. Halos sakutin na nito ang mga binigay ng pinsan ko. Noon ko lang din binanggit ang tungkol sa trabahong inalok sa akin ni Kuya. Talaga? Baka naman pwede mong ipasok yung kapatid kong babae. Ha? Hindi ko alam kung may bakante pa. Kaya lang naman niya ako inalok dahil umalis nga yung isa nilang tindera. Tsaka, di ba pumapasok sa eskwelahan ng kapatid mo? Pwede naman siya kapag walang pasok. Dagdag baon din naman sa kanya yun. Hindi ko alam kasi. Tsaka, hindi ako ang may-ari ng tindahan na yon. Malapit naman kayo ni Kuya Morris eh. Tiyak na hindi ka hihindihan noon. Bahala na. Sa lahat kasi ng ayaw ni Kuya Morris, yung pinangungunahan siya. Basta subukan mo na lang. Tumungo na lang ako at hindi umimik. Ayoko kasing makita niya ang inis na rumihistro sa mga mata ko. Dumating ang araw ng Lunes.
Nagtaka pa ako noon dahil hinatid pa ako ni Roy sa pwesto sa Divisoria. Dahil maaga pa naman, wala pa rin ang pinsan ko. Ito palang tindahan ng barong at damit pangkasan ng pinsan mo? Ang laki rin pala, no? Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Kung bakit kasi hinatid mo pa ako napalayo ka tuloy. Ayos lang. Kahit paano, alam ko na ang lugar na to. Huwag mo nga palang kakalimutan yung pinapakiusap ko sa'yo, ha? Yung tungkol sa kapatid ko. Ayokong mangako. Titignan ko kung may magagawa ako. Huwag mo lang tignan. Gawan mo ng paraan. Dahil magpinsan kayo, parang boss ka na rin dito. Kahit magpinsan kami ng may-ari nito, hindi ako aasta na parang boss. Hindi ako katulad ng iba dyan, makapal ang muka. Huwag mo naman sirain ang araw ko. O bakit? Totoo naman, di ba? Makaalis na nga. Imbis na magpasalamat ka sa paghatid ko sa'yo, sinira mo pa ang araw ko. Nang makaalis si Roy, naiiling na lang ako na sinundan siya ng tingin. Maya-maya lang dumating na mga kasamahang kong tindera. Ang isa sa kanila may dala ng susi kaya nakapasok na kami. Nang araw na yun, tanghali nang dumating si Kuya Morris. Agad nitong kinumusta ang benta. Napakunot pa ito nang malamang wala pang customer ang dumarating ng araw na yun. Totoo ba? Ni isa wala pang customer? Oo, wala pa nga. Nagmap na nga muna ako Inayos ko na rin yung mga bagong paninda. Mukhang matumal nga ngayon. Di bale, babawi na lang tayo bukas o sa mga susunod na araw. Ganun naman sa mga negosyo. Kahit nga ang kantin ni na mama nakakaranas din ng tumal. Maiba nga pala ako. May nabanggit sa akin ng inay mo na handa naman daw silang tulungan ka. Sinabi ko naman sa kanila na wag na nila akong intindihin pa. Hindi ko rin tatanggapin ang ibibigay nila sa akin kung sakali. Nag-aalala lang naman sila sa iyo Alam ko naman yun. Mapapanatag na siguro sila kung sasabihin mong dito ako sa iyo nagtatrabaho. Sasabihin ko na lang kapag nagkausap na uli kami ng kapatid mo. Siya kasi ang madalas na tumawag sa akin Hanggang nung magsasara na kami, wala man lang kami naging customer. Hindi naman lingid sa akin ang pagtataka ng mga kasama ko. Naulinigan ko pa na nag-uusap ang dalawa kong kasama. Hindi kasi nila napansin na palabas na ako ng banyo. Sabi nila ngayon lang nangyari yun. Hindi naman ako nag-isip ng kahit ano. Baka nagkataon lang kasi unang araw ko sa trabaho na walang customer. Pagdating naman sa bahay, agad akong tinanong ni Roy sa pinapakiusap nito. Hindi pa nila kailangan ng dagdag na tindera. Matumal pa lang ngayon Baka kaya lang ako inalok ni Kuya Morris dahil nagsabi ako sa kanyang kailangan ko ng trabaho. Baka naman pwede mo pa rin pakiusapan ng Kuya Morris mo. Part-time na ka mo magiging trabaho ng kapatid ko. Hindi ka ba talaga makaintindi ha? Hindi nga nila kailangan ng isa pang tauhan. Bakit parang galit ka? Paano ang kulit mo? Nakapasok lang sa trabaho ng pinsan mo. Akala mo kung sino ka na magmalaki dyan. Hindi ako nagmamalaki. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Minsan na nga lang humingi sa'yo ng pabor ang kapatid ko. Hindi mo pa mapagbigyan? Wala akong obligasyon sa mga kapatid mo. Kaya wag mo akong obligahin na hanapan sila ng trabaho. Pati ba mga kapatid mo, oportunista din katulad mo? Huwag mong pagsalita ng ganyan ng kapatid ko ha. Wala kang karapatan. Wala rin silang karapatan na sirain ang pagsasama natin. Hindi mo ba nakikita? Lagi na lang silang dahilan ng away natin. Hindi sila ang dahilan, kundi ikaw. Hindi mo sila kayang tanggapin kaya ayaw mo silang karguhin. Dahil pagod din kahit walang naging customer sa tindahan, para pa rin akong sumabog sa harapan ni Roy. Pakiramdam ko hapong-hapo ako sa pakikipagtalo sa kanya. Kinabukasan hindi na niya ako pinapansin at kinikibo. Pagdating naman sa tindahan, inabala ko na lang ang sarili ko. Buong maghapon na naman na walang customer at walang benta. Ganon din ang mga sumunod na araw. Isang beses narinig kong nag-uusap ang mga kasamahan ko. Ako ang kanilang pinag-uusapan. Tila ako raw ang nagdala ng kamalasan sa tindahan. Mula raw nang pumasok ako, wala na naging benta. Napaisip din ako kung may dala nga ba akong malas.
Sa natitirang oras tuloy, tulala lang ako sa isang tabi. At hindi na lang nakikihalubilo sa mga kasama ko. Napatitig ako sa kabilang bahagi ng salamin. Sa sulok kasi ng mga mata ko, may naaaninag akong pamilyar na figura. Dahan-dahan akong lumingon. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko na naroon na naman ang matandang babae. Sa pagkakataong yung kitang-kita ko ang nakakatakot na anyo nito. Dahil sa kulubot na balat. Napasigaw na lang ako at napasiksik sa isang sulok. Napalapit naman ang mga kasama ko at maging si Kuya Morris. Anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Kuya, nandito yung matandang babae. Hanggang dito sinusundan niya ako. Sinong matanda? Nandun siya kanina sa labas ng salamin. Katulad ng mga una, nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Nagagalit siya sa akin, hindi ko alam ang dahilan. Huminahon ka lang. Ito, inumin mo tong tubig na kinuha ni Delia. Bakit hindi niya ako tigilan? Ano ba ang kailangan niya sa akin? Mabuti pa, ihatid na lang muna kita sa inyo. Mukhang kailangan mo magpahinga. Si Kuya Morris na ang kumuha ng gamit ko. Hindi naman nakaligtas sa akin ang pagbubulungan ng mga kasama ko at pagsulyap-sulyap sa akin. Kahit hindi ko naririnig, alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Nang nasa bahay na kami, muli akong kinausap ni Kuya Morris. Sino ba yung matandang babae na sinasabi mo? Hindi ko siya kilala. Isang beses ko siyang nakita nung araw ng kasal ko. Tapos sa bahay, ngayon naman sa may tindahan. Natitiyak kung totoo siya at hindi bunga ng imahinasyon ko. Oh, relax ka lang. Anong sabi ng asawa mo? Alam ba niya? Sinabi ko sa kanya dahil naabutan niya ako noon na walang malay. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Mahirap ipaliwanag pero naniniwala ako sa'yo. Totoo ba yan? Hindi mo iniisip na gawa-gawa ko lang? O di kaya nasisiraan ako ng bait? Kilala na kita mula pagkabata. Alam kong hindi ka nagsisinungaling o gumagawa lang ng kwento. Naguguluhan ako kung sino siya. Bakit tinatakot niya ako? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sa ngayon, huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Hindi agad dumalis si Kuya Morris pagkahatid niya sa akin. Hinintay lang niyang dumating ang asawa ko bago niya ako iniwan. Tinanguan lang niya si Roy at saka nagpaalam na. Bakit nandito ang pinsan mo? Hinatid lang niya ako dito sa bahay. Sumama kasi ang pakiramdam ko kanina. Ganun ba? Nasabi mo na ba sa kanya yung pinapakiusap ko? Ha? Ikaw nang bahala sa pagkain mo. Magpapahinga na ako. Teka lang Eve, kinakausap pa kita eh. Hindi ko na pinansin ang sinasabi ni Roy. Tumuloy na ako sa kwarto namin at nahiga. Muli na namang bumalik sa alaala ko ang itsura ng matandang nakita ko. Buong gabi tuloy akong gising. Tila kasi nakapagkit na sa isip ko ang nakakatakot na mukha nito. Kinabukasan pagpasok ko sa trabaho ko. Kakaiba ang tingin na ibinibigay sa akin ng mga kasama ko. Hindi ko na lang sila pinansin. Tulad ng mga nagdaang araw, wala na namang customer. Hanggang sa inabot na ng 1 linggo. Kahit ako nag-iisip na rin. Na baka nga ako nagdala ng kamalasan sa negosyo ng pinsan ko. Natitiyak kong ako ang malas sa negosyo mo. Ito na ang huling papasok ako dito. Huwag mong sabihin yan. Walang taong malas. Meron, at ako yun. Bago pa bumagsak ang negosyong pinaghirapan nyo ng ilang taon, lalayo na lang ako. Huwag ka kasi mag-isip ng ganyan. Nagkataon lang ang lahat. Lahat ng negosyo, nagiging matumal talaga paminsan-minsan. Hindi lang nagkataon na nangyayari. Pakiramdam ko, mula nang magpakasal kami ni Roy, sunod-sunod na ang kamalasan na nangyayari sa akin. Hindi ko na maranasan na maging masaya katulad ng dati. Hindi kaya karma na to sa akin? Tingin ko si Roy ang malas mo eh. Kung nakinig ka lang kasi sana sa akin nun. Huwag mo na akong sisihin pa.
Lalo lang akong nahihirapan eh. Oh, sige na. Pasensya ka na. Ang daming tanong sa isip ko na gusto kong mabigyan ng kasagutan. Nang araw na yon umalis na ako sa trabaho. Kahit anong pigil sa akin ni Kuya Morris, hindi na ako pumayag na manatili. Hindi naman natuwa si Roy na malaman niya na umalis ako sa trabaho. Ano ba ang pumasok sa kukote mo, ha? Bakit umalis ka na kagad sa trabaho mo? Huwag mong sabihin na nahirapan ka. Mukhang madali naman ang trabaho mo dun eh. Nagdadala lang ako ng kamalasan sa negosyo ni Kuya Morris. Kung hindi pa ako aalis, baka malugi sila. Ano ba yung kalokohang sinasabi mo, ha? May dala akong kamalasan. Siguro karma na to sa akin eh, sa mga kasalanang ginawa ko. Hindi kita maintindihan. Ang alam ko lang, sinayang mong pagkakataon na ibinigay sa'yo ng pinsan mo. Nang sulyapan ko si Roy, nakakunot siyang nakatingin sa akin. Para bang nasisiraan na ako sa harapan niya. Imbis na pag-aanin niya ang pakiramdam ko, hindi man lang niya ako inintindi. Nagising ako nung umaga na wala na si Roy sa bahay. Naisip kong pumunta na lang sa simbahan. Baka dun ko masumpungan ang katahimikan na hinahanap ko. Ngunit hindi pa man ako nakakapasok sa loob. May isang alin na lumapit sa akin. Halos sumarang na siya sa daraanan ko. Nakatitig din siya sa mga mata ko na tila ba binabasa ang kaluluwa ko. Bigla niya akong hinawakan sa kamay. Malakas niyang sinabi na isinumpa ako. At hindi ako makakawala sa sumpang iginawad sa akin. Puro paghihirap lang daw ang mararanasan ko. Sa takot ko, hindi na ako tumuloy sa simbahan. Kumaripas na lang ako ng takbo palayo sa lugar na yun. Tinawagan ko nilang si Kuya Morris para magkita kami. Ginawaran ka ng sumpa? Oo, Kuya Morris. Sinumpa ako. Kaya may dala akong malas. Ngayon, malinaw sa akin kung bakit ganito ang pagsasama namin ni Roy. O, huminahon ka lang. Lalo kang hindi makakapag-isip niyan eh. Paano ako hihinahon? Sinumpa ako! Mabuti pa, iuuwi na kita sa inyo. Ayokong umuwi. Wala naman ako kakampi sa bahay. O sige, dun ka muna sa bahay namin. Tawagan na lang natin ang asawa mo. Inayunan ko nilang si Kuya Morris. Mas nakakaramdam kasi ako ng kapanatagan kapag kasama ko siya kaysa kay Roy. Pagdating sa kanila, agad akong inasikaso ni Ate Vilma. Habang ang pinsan ko tinatawagan ng asawa ko para ipaalam na nasa kanila ako. Anong ginagawa ni Evelyn dyan? Mahirap ipaliwanag ang nangyayari sa kanya. Ayaw niya munang umuwi dyan. Gusto ko lang siyang ipagpaalam sa'yo na dito muna siya kahit ilang araw lang. Hindi pwede. May bahay naman siya eh. Bakit kailangan niyang tumigil dyan? Kung may problema man, dito namin naayusin. Hindi nga kasi maganda ang lagay niya. Umaarte lang ang babaeng yan. Pauwiin mo na siya dito. Huwag niya nang hintay na sunduin ko pa siya. Alam mo, hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw nang umuwi dyan ni Evelyn. Kahit konting suporta mula sa iyo, hindi mo man lang maibigay sa kanya. Ano? Pwede ba? Huwag ka na makialam sa amin. Pauwiin mo lang siya dito ngayon din. Buo ng desisyon niyang dumito muna sa amin. Wala ka nang magagawa. Hindi na hinintay ni Kuya Morris na makasagot ang asawa ko. Agad na rin niyang tinapos ang pag-uusap nila. Binalikan niya ako sa kwarto kung saan ako dinala ni Ate Vilma. Naabutan niya ako natutulog na. Iginiya naman siya ng asawa sa labas at sinabi ang nasa isip. Samantala sa isang bahay, abala ang isang matandang babae. Itim na itim ang kanyang suot. Pinapagitnaan siya ng mga kandilang may iba't ibang laki at kulay. Sa pinakagitna ng altar, naroon ang isang larawan ng babae. Yun na lang ang natitirang larawang nakita niya sa gamit ng anak. Unti-unti kitang pahihirapan hanggang mawala ka sa sariling katinuan. Mas dobling hirap ang ipaparanas ko sa iyo. Higit pa sa naramdaman ni James noon. Isinusumpa kita, Evelyn! Habang tumatawa ang matandang babae, patuloy naman sa pagluha ang kanyang mga mata.
Paulit-ulit rin niyang winiwika ang mga katagang Latin na tanging siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Napapaisip naman ng mga sandaling yun si Kuya Morris dahil sa sinabi ng asawa sa kanya. James, ikaw kaya ang nasa likod ng nangyayari kay Evelyn? Gumaganti ka ba sa kanya? Napahilot nilang sa may sentido si Kuya Morris dahil sa mga katanungan nagsasalimbayan sa utak niya. Pagsapit ng umaga, sumulpot na lang bigla ang asawa ko sa bahay niya. Sinusundo ko na si Evelyn. Nasaan siya? Tulog pa siya hanggang ngayon. Di ba nag-usap na tayo? Nag-usap nga tayo, pero hindi ako pumayag na dito muna si Evelyn sa bahay niyo. Ang mabuti pa palabasin mo na siya. Nakikiusap ako sa iyo, Roy. Hayaan mo na lang siya dito. Babalik din naman siya sa iyo kapag maayos na ang lagay niya. Gusto ko siyang makita. Nasaan siya? Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Ang kulit mo rin no? Isasama ko na rin siya pauwi sa bahay. Tinitigan muna ni Kuya Morris ang asawa ko bago niya ito sinamahan sa silid kung saan ako naroon. Nagkataon namang gising na ako ng mga oras na yun. Hindi ko lang magawang bumangon. Pakiramdam ko parang binugbog ang katawan ko. Narinig ko pa ang mga parating na yabag. Nagulat ako nang biglang pumasok si Roy. Buti gising ka na, Evelyn. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang naging itsura mo? Roy, hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. Mahirap ipaliwanag. Kagagabi lang nangyari to. Sa tingin ko, tama ang pinsan mo. Dito ka na lang muna. Ha? Bakit, Roy? Nandidiri ka ba sa itsura ko ngayon, ha? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit biglang nangulubot yung balat mo na parang sa balat ang isang matanda? Hindi ko alam. Baka parusa na to sa akin. Ito na ang karma ko. Huwag ka nang umiyak pa. Baka ipagamot ka ng pinsan mo. Tsak na hindi ka niya pababayaan. Ang buti nga hindi na ako mamumroblema. Hanggang sa mga sandaling ito, wala ka pa ring silbi. Mabuti pa nga. Bumalik ka na sa pamilya mo. Pabayaan mo na lang ako. Pasensya ka na, Evelyn. Napatunayan ko kasi na mas mahalaga pala sila sa akin kaysa sa pagsasama natin. Lalo akong napaiyak sa narinig ko. Habang tumatagal, lalo kong pinagsisisihan na naging padalos-dalos kong desisyon na magpakasal sa kanya. Sarili lang niya ang minahal niya at hindi ako. Malinaw na sa akin ang lahat. Gusto lang niya na may makakahati siya sa responsibilidad sa pamilya niya. Nang magpaalam siyang aalis na, hindi ako nagsalita at hindi man lang siya tiningnan. Bago umalis, kinausap muna ni Roy ang pinsan ko. Tama ka. Mas makakabuti na dito na muna siya. Ano nga palang plano mo? Ipapagumot mo ba siya? Oo naman. Hindi ako papayag na maging ganun ang pinsan ko habang buhay. Wala ka bang balak tumulong? Ha? Sa pagpapagamot ba sa kanya? Ang totoo niyan, gipit nga rin ako ngayon. Nagkasakit nga rin si inay. Tapos gagraduate pa yung isa ko pang kapatid. Ang dami kong gastos ngayon eh. Walang masamang tumulong sa pamilya, pero alam mong kailangan ka rin ng asawa mo. Alam ko naman yun eh. Pero alam kong hindi mo rin siya pababayaan. Mas may pera naman kayo kaysa sa akin. Sa tingin ko sa'yo, hindi ka pa handang iwan ng pamilya mo. Kung ganun, bakit mo niyayang magpakasal nun sa Evelyn? Mahal ko siya. Yun ang dahilan ko. Iniisip mo siguro na matutulungan ka niya sa pamilya mo. At siguro nadismaya ka dahil hindi itong inaasahan mo. Sa totoo lang, kahit kaming pamilya niya, dismayado rin sa naging desisyon niya. Kahit hindi magsalita si Evelyn, ramdam ko na ayaw niya talaga sa akin. Hindi ka namin ayaw. Ang padalos-dalos na desisyon niya ang ikinadismaya namin. Walang sinasabi sa'yo masama ang pamilya ni Evelyn. Labis lang silang nagulat sa lakas ng loob mo na hingan sila ng pera na hindi sinasabi sa pinsan ko. Ginawa ko yun para kay Evelyn. Ayaw niya kasing kumilos eh. Sinabi niya sa'yo wala siyang parte doon dahil wala siyang ambag. Bakit ba hindi ka makaintindi? Ang mabuti pa, alis na ako.
Kayo na lang bahala sa asawa ko. Naiiling na lang si Kuya Morris na sinundan ng tingin ng asawa ko habang paalis. Nagtitimpi lang talaga siya ng galit alang-alang sa akin. Pagkatapos pinuntahan niya ako. Naabutan pa niya akong umiiyak. Umalis na si Roy. Ganun ba talaga ang ugali niya? O may ugali pa siya na hindi mo sinasabi? Alam ko, binigo ko na naman kayo dahil sa maling tao ang kinasama ko. Kung tuluyan ka ng makikipaghiwalay sa kanya, nandito lang kaming pamilya mo para suportahan ka sa desisyon mo. Ayoko munang isipin ang bagay na yan. Mas inaalala ko kung anong nangyayari sa akin. Ang sabi ng Ate Vilma mo, ang nangyayari daw sa iyo ay senyales na merong kumukulam sa iyo. Ha? Kulam? Sino naman ang kukulam sa akin? Wala ka bang naiisip na pwedeng gumawa sa iyo niyan? Si James. Siya lang ang naiisip ko. Pero matagal na siyang hindi nagpaparamdam. Baka naman nakalimutan niya na ang ginawa mo. O baka hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Naghahanap na ng magaling na manggagamot ang Ate Vilma mo. Maghintay na lang tayo. Sa ilang araw ko sa bahay ni Kuya Morris, hindi ako makatulog sa gabi. Lagi rin akong balisa sa araw. Sa gabi parang pinipiga ang puso ko. Madalas din ako makakita ng itim na usok. O di kaya nakakaamoy ng kandila. Yan nga ang sinasabi ng Ate Vilma mo. Kailangan mong labanan ang nangyayari sa'yo. Gusto ng taong yun na mawala ka sa katinuan. Nasaan si Ate Vilma? Meron kasi siyang pinapahatid sa akin para makalma ako. Maaga siyang umalis kanina para puntahan ang sinasabi ng kaibigan niya na magaling na manggagamot sa kabilang bayan. Ako na lang ang kukuha ng langis na pinapahid niya sa'yo. Ang bait talaga ni Ate Vilma. Nag-abala pa talaga siya. Siyempre, nag-aalala rin yun sa'yo, lalo na't nakita niya nangyayari sa balat mo. Nakakamatay daw ang kulam kapag hindi na agapan. Kung totoo nga na si James ang may kagagawa nito, malamang yun nga ang gusto niyang mangyari sa akin. Hindi pa naman tayo nakakasiguro na siya nga may kagagawan nito sa'yo. Wala nang may matinding galit sa akin kundi siya lamang. Dahil sa kakaisip na nangyari sa akin, nakakaranas na ako ng depresyon. Tuwing nakikita ko ang pangit kong balat, nawawalan na ako ng pag-asa na babalik pa ako sa dati. Ayoko ring umuwi sa bahay namin. Baka malasin ang negosyo ni na mama. Lagi rin kasing sumasagi sa isip ko yung usapan ng mga naging katrabaho ko noon, na may dala akong malas. Alisin mo kasi sa isip mo mga bagay na yan. Mamaya nga pala, darating na yung manggagamot. Pinipilit ko naman eh. Kaya lang, lagi na lang sumisiksik sa utak ko. Hindi ko magawang labanan. Naiintindihan ko naman. Manalig ka lang. Hindi ka niya pababayaan. Pakiwari ko, pinipili lang niya kung sino ang pinapakinggan niya. Siguro dahil naging masama ako dati, kaya pinabayaan na niya ako. Huwag mong sabihin yan. Oh, nandyan na yata yung manggagamot. Parehong natuon ang pansin namin sa bumukas na pinto. Pumasok si Ate Vilma. Kasunod ang isang may edad ng babae. Agad itong lumapit sa kinahihigaan ko. Pagkatapos akong titigan ng ilang segundo, inutusan nito ang mag-asawa na iwan muna kami. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero agad din siyang bumitiw na tila nakakapaso ang balat ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang ginawa ng manggagamot. Meron kasi siyang inuusal na salita na hindi ko maunawaan. Para yung patalim na humihiwa sa balat ko. Mariin na lang ako napapikit. Pakiramdam ko tila ako bumubulusok sa bangin. Ano nangyari? Ang sakit ng katawan ko. Para akong binugbog. Nawalan ka ng malay kanina. May 2 oras ka nang natutulog. Nasaan yung manggagamot? Umalis muna siya. Babalik din yun. Sinubukan nga niya na kausapin ang taong nasa likod ng pangungulam sa'yo. Matindi ang galit niya sa'yo. Ayaw niyang
makipagkasundo kay Nana Iya. Sino daw ang kumukulam sa akin? Isang matandang babae. Hindi kaya siya yung matanda na lagi nagpapakita sa akin? Siya na nga. Ayon pa kay Nana Iya, hindi raw yun binayaran o inutusan. Ibig sabihin, ipinaghihiganti niyan taong malapit sa kanya. Kuya, anong gagawin natin? Wala na ba talagang pag-asa na gumaling ako? Hindi tayo susuko. Gagawin din ni Nana Iyang lahat na magagawa niya. Sadya lang daw mabagsik ang sumpang iginawad sa'yo. Natatakot ako na baka mabigo mong gagamot. Paano na ako? 2 araw na mula nung umalis si Kuya Morris. Nagpaalam siya sa akin na meron lang daw pupuntahan. Pero hindi niya sinabi kung saan. Nang mga oras na yun, kaharap na ni Kuya Morris si Aling Juana, ang nanay ni James. Mahirap po palang hanapin ang lugar nyo dahil liblib na masyado. Ako po pala si... Kilala kita. Madalas kang ikwento sa akin ng anak ko. Ganoon po ba? Kumusta na po pala si James? Hindi na siya ang dating James. Malaki nang ipinagbago niya. Bilang ina, araw-araw na nadudurog ang puso ko para sa kanya. Walang dapat sisihin sa nangyari sa kanya kundi ang pinsan mo. Pwede ko po ba siyang makita? Hindi! Makakaalis ka na. Hindi ko hahayaan na merong makalapit sa anak ko. Poprotektahan ko siya laban sa inyong lahat. Wala po akong balak saktan si James. Magkaibigan po kami. Kung totoong kaibigan ka niya, hindi mo hahayaan na saktan siya ng babaeng yon. Patawarin niyo po ako kung wala akong nagawa noon. Desisyon po yun ni Evelyn. Hindi po ako maaaring makialam. Ay, alam mo bang anak ko si James sa pagkandalaga? Siya lang ang meron ako. Sa kanya ko lang ibinuhos ang buong buhay ko at pagmamahal. Likas sa kanyang pagiging mabait at masunurin. Lahat ng pangarap niya para sa amin lang. Hanggang dumating ang babaeng yon. Ibinigay sa kanya ni James ang lahat. Kahit binalaan ko siya na hindi makakabuti sa kanya ang babaeng yon. Pero sinunod pa rin niya ang puso niya. Ako nakasama niya buong buhay niya. Handa niyang talikuran. Pero anong ginawa ng babaeng yon? Iniwan niya nagdurusa ang anak ko. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Kayo po ba ang kumulam kay Evelyn? Oo. Habang nagdurusa ang anak ko nang dahil sa kanya. Hindi rin ako titigil sa pagpapahirap sa kanya. Maawa na po kayo sa pinsan ko. Nagdurusa na po siya ngayon. Nagsisisi na siya sa ginawa niya. Hindi pa sapat yon. Kulang pa ang nararanasan niya. Titigil lang po ba kayo kapag patay na ang pinsan ko? Hindi ko siya gustong mamatay agad. Gusto kong maghirap pa siya. Gagawin ko po ang lahat para mapatawad niyo si Evelyn. Sabihin niyo lang po kung anong gusto niyo. Si Evelyn ang papuntahin mo rito. Gusto kong makita ang babaeng yon. Para makita niya ang ginawa niya sa anak ko. Pero ano po... Kung hindi mo siya madadala rito, makakaalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi ko po magagawang dalhin si Evelyn dito. Pwes hindi totoo na kaibigan ang turing mo sa anak ko. Napatulala na lang si Kuya Morris sa kanyang kinatatayuan. Bigo na umuwi siya sa bahay. Nang dumating siya, tulog ako kaya hindi kami nakapag-usap. Sinabi na lang niya ang naging lakad niya kay Nana Iya. Mariing tinutulan ng manggagamot ang gustong mangyari ng nanay ni James. Kapag daw sinunod namin ang kagustuhan nito, maaari kong ikamatay yon at makukulong pa ang kaluluwa ko habang buhay. Kuya, Mabuti gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? anong nangyari sa lakad mo? Nakausap ko ang nanay ni James. Si
Aling Juana? Si James, nakita mo ba? Kumusta na siya? Hindi ko siya nakita. Pero nung makausap ko ang nanay niya, mukhang hindi magandang lagay ni James. Galit pa rin sa akin ang nanay ni James. Ako ba yung sinisisi niya? Hindi ko pa siya nakikita. Pero nararamdaman ko na noon na hindi niya ako gusto para kay James. Dahil nararamdaman niya na iiwan mo lang si James. Masakit sa kanya yon bilang ina. Siya ba? Siya bang nagbigay ng karamdaman sa akin? Sabihin mo na sa akin lahat, kuya. Huwag ka mag-alala. Handa na ako sa lahat ng maririnig ko. Siya nga. Wala rin siyang balak bawiin. Gusto niya magdusa ka din gaya na nangyayari kay James ngayon. Samahan mo ako sa kanya. Gusto ko silang makita. Hihingi lang ako ng kapatawaran sa mga ginawa ko. Delikado ang gusto mo mangyari. Nagbabala si Nana Iya kung anong pwedeng gawin sa'yo na mangkukulam. Hindi pa rin sumusuko si Nana Iya sa panggagamot sa akin. Sadyang malakas lang ang kalaban niya. Hindi lang kasi karunungang itim ang taglay nito. Maging ang galit na nagmumula sa puso nito. Yun daw lalo ang nagpapalakas sa kapangyarihan ni Aling Juana. Dinalaw rin ako ni Roy ng araw na yun. Hindi nito maitago ang tila pandidiri sa akin. Akala ko ba pinapagamot ka ng pinsan mo? Wala nang lunas ang sakit ko, Roy. Kaya bahala ka na kung gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Bakit? Ano bang sakit mo? Kulang. May gumaganti sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan sa anak niya. Kasalanan mo naman pala kaya kinulam eh. Kung hindi ko siya iniwan noon, di sana. Hindi nag-cross ang landas natin. Hindi naman siguro kung madadamay siya nangyari sa'yo, no? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari ang nasa isip mo. Salamat naman. Alam mo naman hindi ako maaaring magkasakit. Kawawa ang pamilya ko pag nagkataon. Hindi ka pa nga talaga handa na mag-asawa. Puro na lang ang pamilya mong iniisip mo. Sa tingin mo masama na akong asawa. Dahil wala na akong ibang iniisip kundi ang pamilya ko. Evelyn, patawarin mo sana ako. Ay, kung talagang para tayo sa isa't isa at balak mo pa akong balikan kung sakali o kung maghahanap ka man ng iba, isa lang ang mapapayo ko. Tapusin mo muna ang obligasyon mo sa pamilya mo. May naaalala lang ako. Yun na ang huling pag-uusap namin ni Roy. Masasabi kong mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Dahil wala akong galit sa kanya o hinanakit man lang. Kapag naaalala ko ang ugali niya, natatawa na lang ako. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malaya ng paglapit ni Kuya Morris. At nahuli pa akong umingiting mag-isa. Ba't ngumingiti ka mag-isa dyan? Siguro, masayang alaala. Oo. Gusto ko lang alalahanin ng mga magagandang bagay. Baka bukas kasi hindi na ako magising. Lahat ginagawa ni Nanay Iya para matulungan ka. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kuya Morris, maaari mo ba akong samahan kay James? Evelyn, alam mong pwede mong ikapahamak yon. Handa na naman ako sa pwedeng mangyari sa akin eh. Gusto ko lang makahingi ng kapatawaran kay James at sa nanay niya. Hindi kita mapapayagan. Hirap na ako, kuya. Ayoko na rin na maging pabigat sa'yo at kina mama. Akala ko ba hindi ka bibitiw at nananampalataya ka? Hindi ganyan ang nananampalataya sa Panginoon. Naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako sigurado kung gaano kalalim ang pananampalataya ko. Kung pwede lang sanang ako na lang ang umako sa nararamdaman mong sakit. Gusto ko ring sisihin ang sarili ko. Ako kasi ang naging daan para magkakilala kayo ni James noon. Kung hindi lang sana... Walang dapat sisihin, kundi ako lang. Ang pagiging makasarili ko at walang pakialam sa damdamin ng iba, ang siyang dahilan kung bakit ko ito nararanasan. Nang sa wakas nakumbinsi ko rin si Kuya Morris, agad kami nagtungo sa lugar kung saan naroon si James. Mabuti nilang kahit liblib na ang lugar.
Meron pa rin nagpapaupa ng maliit na kwarto. Doon muna kami pansamantalang namalagi. Mula naman sa tinitirhan ng mag-ina, 1 oras din ang biyahe. Ayoko lang ipahalata kay Kuya Morris. Pero pagtapak pa lang namin doon, iba na ang nararamdaman ko. Giniginaw ka ba? Nanginginig ka kasi. Naninibago lang siguro ako sa klima dito. Hapon na. Bukas na tayo pumunta sa bahay ni na James. Sabi kasi ng may-ari nitong bahay, kapag ganitong oras daw, wala na masasakyan na tricycle. Okay lang, Kuya Morris. Ang importante, nandito na tayo. Tawagin mo na lang ako pag may kailangan ka, ha? Lalabas lang ako sandali. Tumango lang ako. Matinding kaba ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Parang gusto na nga lumabas ng puso ko sa kinalalagyan nito. Nananalangin na lang ako sa isip ko na sana malampasan ko ang pagsubok na to sa buhay ko. Kung hindi man, buong puso kong tatanggapin ang kapalaran ko. Samantala, bigla naman namatay ang 3 nakasinding kandila. Nanalimbig lang ang mga mata ni Aling Juana. Nararamdaman ko na nandito ang babaeng yun. Pero paano siya nakatuntong sa lugar na to? Tama nga kaya ang kutob ko na isang mahusay din na manggagamot ang kumakalaban sa akin. Napasulyap si Aling Juana sa anak na nakasuot ng barong Tagalog. Paborito nitong suotin yun mula nang iwan ko siya. Lumapit siya dito at saka inayos ang buhok nito. Ayan, ang gwapo mo na ulit. Nagtataka lang ako kung bakit sa kabila ng maganda mong katangian ay nagawa ka pa ring iwan ng babaeng yon. Sadya talaga mapaglaro ang nobya mo. Mali ka ng babaeng minahal. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mo sasapitin to anak ko. Nanatili lang nakatingin sa kawalan si James. Mula nang iwan ko siya, makailang ulit pa niyang tinangkang kitlin ng sarili niyang buhay. Hanggang magkaroon siya ng depresyon. Tuluyan na ring nasira ang buhay niya. Ang perang ilang taong ipon, sa pagpapagamot din niya napunta. Maging ang bahay nila at mahahalagang kasangkapan, ibinenta na para patuloy na matustusan ang pagpapagamot kay James. Kinailangan rin nilang tumira sa liblib na baryo na yon para makaiwas sa mga usap-usapan tungkol sa kanya. Walang ibang sinisisi ang nanay ni James kundi ako. Sa tinutuluyan naman namin naging balisa na naman ako. Hindi rin nun natutulog si Kuya Morris dahil binabantayan ako. Nakatingin lang ako sa kisame ng bahay. Kinabukasan maaga kaming umalis ni Kuya Morris. Habang papunta pa lang nanghihina na ako. Nakaalalay naman sa akin si Kuya. Sa labas ng maliit na kubo sa ilalim ng puno, naroon si James. Nakasuot ito ng barong Tagalog na binili niya sa tindahan ni Kuya Morris. Alam ko yun dahil magkasama namin yung binili. Sa nakita, biglang bumigat ang pakiramdam ko. James, hanggang ngayon ba naghihintay ka pa rin sa akin? Nandito na ako. Patawarin mo ko. Anong ginagawa niyo rito? Aling Juana, gusto lang pong makita ng pinsan ko si James. Para ano pa? Makita ko ano nangyari sa pinsalang ginawa mo sa kanya. Ayan ang anak ko. Masdan mo kung anong ginawa mo sa kanya. Hindi lang pagkatao niyang sinira mo. Maging ang kinabukasan niya. Patawarin niyo po ako, Aling Juana. Nagsisisi na po ako sa nagawa ko. Kaya nga po ako nandito para humingi ng kapatawaran sa inyo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Nag-iisa lang ang anak ko. Siya ang buhay ko. Tapos darating ka sa buhay niya para sirain lang siya. Walang kapatawaran ng ginawa mo, walang yaka. Tama na po. Huwag niyo na pong sasaktan ng pinsan ko. Sobra-sobra ng hirap na dinadanas niya ngayon dahil sa inyo.
Hindi ko na po kayo hahayaan na dagdagan pa ang paghihirap niya. Pues umalis na kayo! Huwag na kayong babalik pa dito! At ikaw babae, tanggapin mo ang galit ko! Aling Juana, Umalis na tayo dito. gusto ko pong makausap si James. Gusto ko marinig niya ang sasabihin ko. Sa tingin ko sa kalagayan ni James, hindi ka na rin niya maririnig. Inakay na ako ni Kuya Morris pabalik sa tricycle na sinakyan namin. Pagdating sa inuupahan namin, wala akong tigil sa pag-iyak. Lumalala na rin ang kalagayan ko. Walang magawa si Kuya Morris kundi ang ilayo ako sa lugar na yun. Pagdating sa kanila nawala na daw ako ng malay. Walang tigil naman ang ginagawang pag-oorasyon ni Nana Iya para labanan ng kapangyarihan ni Aling Juana. Pakiramdam daw ni Kuya Morris noon, may puwersang naglalaban sa loob ng silid. Nang mga oras na yun, kinikilabutan na daw siya. Huwag kang susuko, Evelyn. Manalig ka sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang tigil din daw ang pagdarasal ni Kuya Morris. Dati hindi rin siya naniniwala sa himala. Pero ang nangyari sa akin ay masasabi niyang isang himala. Umiling na daw nun si Nana Iya. Tanda na hindi nito nagawang kontrahin ng kapangyarihan ni Aling Juana. Pero hindi pa rin daw sumuko ang babae. Maging si Kuya Morris nakita daw niyang tumigil na sa pagtibok ang puso ko. Umiiyak na daw siya nun habang hawak ang kamay ko. Nang bigla daw gumalaw ang mga yun at kasabay ng pagmulat ng mga mata ko. Evelyn? Buhay ka? Nana Iya, si Evelyn po! Isang malakas na orasyon ang pinakawalan ni Nana Iya para ibalik kay Aling Juana ang sumpa nito. Naramdaman daw nito ang panghina ng kapangyarihan ni Aling Juana. Samantala, hinang-hina na ng mga oras na yun si Aling Juana. Hindi siya makapaniwalang matatalo siya. Umiiyak namang nakatingin sa kanya ang anak na si James. Tila alam nito ang kanyang ginawa. Anak, patawarin mo ako. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita. Huwag ka nang umiyak. Hindi na ulit ako gagawa ng masama. Yumakap si James sa ina habang humahagulgol. Muling nakapagsalita ang binata ng araw na yun. Nangako siya sa kanyang ina na kakalimutan na ako. Mula nga noon nagpakalayo-layo na ang mag-ina. Matuling lumipas ang 3 buwan. Bumalik na ako sa dati kong buhay. Nawala na rin ang kakaibang sugat na tumubo sa aking balat. Nanumbalik na rin ang dati kong pangangatawan. Natutuwa ako't nagbago ka. Ang karanasan ko na yon ang naging malaking leksyon sa buhay ko. Marami akong natutunan. Isa na roon, napahalagahan ng mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Hindi kasi habang buhay na riyan sila. Mabuti naman at yan na ang naging pananaw mo sa buhay. Salamat, Kuya. Hindi ka sumuko at sinamahan mo ko sa naging laban ko. Ibinigay ko na lang ang buong panahon ko sa pagtulong sa pamilya ko. Gusto ko kasing bumawi sa kanila. Ang huling balita ko naman kay Roy, pumunta sa abroad para mas matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Masaya na rin ako sa naging desisyon niya. At least wala kaming samaan ng loob ng maghiwalay. Araw-araw din ako nagpapasalamat sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa akin para mabago ko pa ang sarili ko. Wakas.